Sa linggo bago ang kasal ng aking kapatid, isinara ko ang isang kontratang pang-estado na 400 milyong rubles kasama ang administrasyon ng St. Petersburg. Ako ang sumulat ng panukala. Ako ang nag-istruktura ng bid. Umupo ako sa harap ng komite ng bidding sa isang silid na amoy lumang kape at institutional na linoleum at sinagot ang lahat ng tanong nila tungkol sa mga garantiya sa bangko, mga schedule ng pagpapatupad at mga milestone ng responsibilidad. Hiningi ng presidente ng komite na idetalyado ko ang estratehiya ng pagpapagaan ng panganib para sa proyekto sa Ruasa Dofaya. At ginawa ko iyon ng memorya. Walang mga tala dahil ako mismo ang sumulat ng bawat linya ng estratehiyang iyon sa aking opisina sa bahay sa hating gabi 3 linggo bago. Nakasuot ako ng navy blue blazer at flat boots dahil wala akong heels na makakaharap sa construction site. At ang administrasyon ng lungsod ay hindi nakmamalasakit sa suot mo basta't tumutugma ang iyong manumero. Lagi kong tumutugma ang aking manumero. Ako ang direktor ng legal at operasyon ng Belyakov Philhos Construction sa loob ng 8 taon. Ako ang gumawa ng software na namamahala sa bawat aktibong proyekto. Ako mismo ang nagsekureng mabank guarantes na nagpapahintulot sa amin na mapanatili ang mapampublikong kontrata. Ako ang naglinang ng marelasyon sa mga kliyente na nagpabago mula sa isang maliit na kumpanya ng residential renovation na 30 milyong rubles tungo sa isang komersyal na operasyon na 3 bilyon. Ang aking kapatid si Artyom ay ang presidente. Ang kanyang pangalan ay nasa gusali. Ang kanyang mukha ay nasa website. At nung Sabado, Hunyo 15, inilagay ako ng bagong asawa niya sa kusina ng isang makasaysayang ari-arian sa Pavlovsk kasama ang team ng buffet sa isang folding table sa pagitan ng isang lalaking nagre-refill ng mga tray at isang babaeng nagayos ng mga dessert plate. Binigyan niya ako ng place card. Nakasulat dito Aglaya sa kursive na letra. Nakasandal sa isang baso negra may tubig na may mansa en negraza sa gilid. Dapat kong ikuwento kung paano ako napunta sa kusinang iyon, pero ang totoo ay nasa kusinang iyon ako sa buong buhay ko. Sa wakas ay binigyan nila ako ng upuan para patunayan. Ako ay 23 taong gulang nang pumasok sa negosyo ng pamilya, bagong graduate sa batas mula sa St. Petersburg State University, SPBU, na may degree sa computer science mula sa ITMO bago iyon, at ang uri nga enerhiya na nagmumula sa paniniwalang makikita ng iyong pamilya ang iyong halaga kung magtatrabaho ka lang ng sapat na hirap. Ang aking ama, si Evgeny Belyakov ay nagsimula ng kumpanya noong 1994 gamit ang isang lumang pickup truck at isang reputasyon batay sa handshake. Mga residential works, pagpapalit ng sahig, pagkukumpuning banyo ang paminsan-minsang serbisyo sa kusina para sa ilang kapitbahay na nakarinig na si Evgeny ay patas at lumilitaw kapag ipinangako. Noong panahon ng aking pagtatapos, ang kumpanya ay kumikita ng humigit kumulang 30 milyong rubles bawat taon, lahat residential, lahat nakadepende sa personal na relasyon na aking ama at sa kakayahan na aking kapatid na mag-handshake at gawing pakiramdam na nga tao na nakakakuha sila na higit pa sa binabayaran nila. Si Artyom ay 26 taong gulang noon na naka-install na bilang project manager. Nagpo-post ng mga larawan ng kanyang sarili sa mga construction site na binibisita niya ng 20 minuto. Mayroon siyang ganitong talento para sa mga visible na bahaging negosyo. Ang handshake na nagpaparamdam sa isang subcontractor na parang miyembro ng pamilya. Ang to sa hapunan kasama ang kliyente na mukhang spontaneous pero parehong 3 biro na inulit niya sa loop ng mga taon. Ang ngiti na ipinapakita niya sa lahat ng larawan ng kumpanya. Ang ngiting nagsasabi, "Trust me, ako ang nasa control." At magaling siya rito. Hindi ko ikakaila na hindi.
Maaring pumasok si Artyom sa isang construction site at gawing pakiramdam ng isang foreman na 3 linggo atrasado na parang panalo. Maaari siyang umupo sa harap ng isang building inspector at going friendly na usapan ang isang multa. Ito ay totoo. Ito ay mahalaga. Ang hindi magaling si Artyom ay ang mga bahaging walang nakpo-photograph. Ang wika ng kontrata na tumutukoy kung ang isang cost overrun ay sisira sa kumpanya o mananatiling contained. Ang insurance policies na nagpoprotekta laban sa third-party liability sa public works. Ang documentation ng compliance na naghihiwalay sa isang kumpanya na nanalo ng municipal bids mula sa isang kumpanya na napupunta sa blacklist. Ang bond applications, ang permit protocols, ang tax declarations, ang regulatory audits, ang annual reports sa tax authority. Ito ang aking trabaho mula sa unang araw. Tinatawag ito ang aking ama na ang papalada side, at ang frase ay dumikit na parang label sa isang file. Nagugol ako NG, onzo ka sa pagre-restructure NG, Articles of Incorporation na kumpanya upang payagan ang commercial bank guarantees. At ang aking amay magtap-tap sa aking balikat at sasabihin, "Salamat sa pag-asikasong papalada, anak." Nag-negotiate ako ng pagbawas ng 1 milyong ruble sa aming insurance premium sa pamamagitan ng pag-rewrite ng liability structure. At binanggit ni Artyom sa hapunan na si Aglaya ay gumawa ng ilang office things na naktipid sa amin ng pra. Sa tingin ko ang salitang papalada ay isang hawla. At sa tuwing ginagamit itong isang tao, ang mabar ay lalong sumisikip. 2 taon pagkatapos pumasok sa kumpanya, sinimulan kong buuin ang Project Core. Isinulat ko ang unang linya ng kode sa isang Sabado ng umaga sa aking apartment sa Vasilievsky Island. Ang kumpanya ay gumagamit ang kombinasyon ng spreadsheets, sticky notes at ang memorya ni Artyom upang i-track ang isang lumalaking portfolio ng commercial projects. At nakikita ko ang pader na ating sasagasan. Maari mong pamahalan ang 3 residential renovations gamit ang spreadsheets at handshakes. Hindi mo maring pamahalan ang 12 commercial projects na nagkakahalaga ng 1.5 bilyong rubles gamit ang spreadsheets at handshakes. May mawawalan ng compliance deadline. May mawawalan ng permit. May magpapadala ng team sa maling lugar sa maling ara. At kanselahin ng lungsod ang aming lisensya. At lahat ng itinayo ng aking ama sa 30 taon ay guguho dahil walang handang mamuhunan sa mga sistema. Kaya ako mismo ang gumawa ng sistema. Ang Project Core ay isang proprietary project management software na humahawak sa mga schedule, compliance tracking, document management, permit workflows, daily team assignments, at real-time budget monitoring. Isinulat ko ito sa aking sariling notebook, sa aking free time gamit ang aking training sa ITMO at 6 na buwan ng gagabing walang tulog. Bawat manager ng kumpanya ay naglalogin dito tuwing umaga. Bawat inspektor ay nag-issue ng permit sa pamamagitan nito. Bawat subcontractor ay tumatanggap ng daily assignments sa pamamagitan nito. Ang mga foreman ay tinitingnan ito bago ay start ang kanilang mga truck. Ang accounting department ay gumagawa ng payroll reports sa pamamagitan nito. Ang Project Core ay ang circulatory system ng isang 3 bilyong rubles na kumpanya. At ako ang gumawa nito sa aking kwarto. Ako mismo ang gumawa ng license contract. Ang Belyakov and Philos ay gumagamit ng Project Core sa ilalim ng isang exclusive internal license na ibinigay ko sa kumpanya bilang nag-isang developer at may-ari ng intellectual property. Ang lisensya ay renewable taon-taon. Ang pagterminate ay nangangailangan ng written notice na 72 oras mula sa alinmang partido. Isinulat ko ang termination clause na iyon ng 2:00 ng madaling araw ng isang Martes na pinagagana ng malamig na kape at natirang honey biscuits. At ito ay isang magandang legal practice lang. Standard language. Lagi kang gumagawa ng exit sa isang license contract. Ito ay hindi isang bitag. Ito ay competence. Tinatanong lang ni Artyom tungkol dito ng isang beses, 3 taon na ang nakalipas.
Tinawagan niya ako sa isang Huwebes ng hapon habang ako ay nagre-review ng bank bond application. Hey, yung program na ginawa mo, pwede bang ipa-update ni Stas? Magaling siya sa computers. Si Stas ay isang 22 anyos na intern na nag-ayos ng office printer sa pamamagitan ng pag-off at pag-on ulit. Sinabi ko kay Artyom na ang source code ay pag-ari ko at ako mismo ang nag-aasikaso ng lahat ng updates. Sinabi niya, okay, cool. Sa paraan na sinasabi ng mga tao na okay, cool kapag may nagsasabi sa kanilang isang bagay na tumigil na silang pakinggan bago mag-end call. Ang mga bank guarantees ay nangangailangan ng ibang uri ng commitment, 5 taon bago ang kasal. Ang kumpanya ay sinusubukang lumipat mula sa residential patungo sa malaking commercial. Sa Russia, para sa anumang public project na higit sa isang tiyak na halaga kinakailangan ng bank guarantees of performance, ang bangko ay nagagarantiya na kung ang kontraktor ay hindi makakumpleto e negawin, ang bangko ang magbabayad. Pero para makuha ang malimit na iyon, kailangan mo ng personal guarantor isang taong may financial depth at professional credentials upang suportahan ang maobligasyon ng kumpanya gamit ang kanyang sariling assets. Walang bangko na gustong hawakan kami. Ang Belyakov and Philhos ay may revenue history pero walang financial depth. Ang personal credit ni Artyom ay nasira dahil sa isang bangka na kanyang na-finance sa isang sandalingang optimismo at isang finance department na kanyang iniwan sa panahon ng market downturn. Ang pension accounts ng aking ama ay na-pledge na laban sa credit line ng kumpanya. Ang bank manager, isang babaeng nagnangalang Polina Grigorievna, na nasa industriya ng 30 taon at nakakita ng lahat ng bersyon ng usapang ito, ay tumingin sa akin sa kanyang malaking mesa at ikinrus ang kanyang kamay. May dapat maggarantiya ng personal sa magwarantis na ito. Naintindihan mo ba kung ano ang ibig sabihin nito, Aglaya Evgenievna? Kung ang Belyakov and Philos ay mag-default sa isang guaranteed project, ikaw ay personally responsible. Ang iyong assets, ang iyong savings, ang iyong credit rating, ang iyong future earnings, lahat. Tiningnan ko ang dokumento, 12 pahina ng indemnity language, ang uri na ako mismo ang maaring sumulat. Dahil 3 taon akong naaral ng eksaktong ganitong formulation. Kinuha ko ang panulat. Ang aking ama ay nasa likuran ko sa opisina na iyon. Ang kanyang kamay ay tumapat sa aking balikat pagkatapos kong pumirma mabigat at mainit at sinabi niya, "Maswerte ang iyong kapatid na mayroon siya sa iyo." Iningatan ko ang frase na iyon sa loop nga mga taon. Pinindot ko ito sa aking memorya bilang isang bulaklak sa pagitan ng pahina at inilabas ito tuwing masyadong mabigat ang lahat ng iba pa. Maswerte ang iyong kapatid na mayroon siya sa iyo, sinabi niya minsan. Seryoso siya. Sa tingin ko, sa sandaling iyon sa opisina, na nakikita ang kanyang anak na babae na pumapasan na personal na financial responsibility upang ang kanyang anak na lalaki ay maaring maging presidente ng isang kumpanya. Hindi na niya ito inulit. At kapag ipinakikilala niya kami sa mga industry dinners o Chamber of Commerce events, pillaging, ito ang aking anak na si Artyom, ang presidente, at ang aking anak na si Aglaya. Siya ay tumutulong sa legal side. Tumutulong siya na parang ako ay isang kapitbahay na pumapasok sa weekends upang ayusin ang koreo. Ang rehearsal dinner ay sa isang biyernes ng gabi, sa Hunyo, sa pangunahing bahay ng makasaysayang ari-arian. Ang uring lugar na mas mahal ang upa para sa isang weekend kaysa sa kinikita ng karamihan sa mga tao sa St. Petersburg sa 6 na buwan. Nga daang taong puno, chandeliers na sumasalamin sa ilog, string lights na nakabuhol sa mga puno. Plano ni Sneha na ang bawat detalye ng may precision ng isang babay na tinatrato ang isang kasal bilang theatrical production at bawat elemento bilang extra o audience. Si Snejana Koltsova, 29 taong gulang, event organizer mula sa
Isang pamilya na may bagong pera at malalakas na opinyon tungkol sa kung paano dapat ipakita ang perang iyon. Nakilala niya si Artyom sa isang charity ball 6 na buwan bago ang kasal. Nandito ako ng gabing iyon, nakita ko nang lumakat siya sa sala patungo sa aking kapatid nang may focus ng isang taong nakagawa ng mga kalkulasyon. Si Artyom ay matangkat, maingay, confident, presidente ng isang 3 bilyong rubles na construction company. Ang kanyang pangalan ay nasa isang gusali. Ang kanyang larawan ay nasa isang website. Nakita ni Snejana ang fasada at tumaya rito. At hindi ko siya sinisisi rito. Ang magataw ay nagpapakasal sa bersyon ng kwento na pinakamaganda sa picture frame. Ang unang beses na kumain ako kasama si Snejana, tinanong niya kung ano ang ginagawa ko sa kumpanya. Sinabi ko na direktor ng legal at operasyon. Inikiling niya ang kanyang ulo at ngumiti. Ah, kaya ikaw ang namamahala sa administrative side. Dapat ay napaka-busy mo niyan. Bago ko masagot, lumingon siya kay Artyom at tinanong tungkol sa bagong proyekto sa Sestroretsk. At ako ay naiwan doon kasama ang aking alak at ang aking titulo na nakikita ang lahat na natutunaw na parang asukal sa tubig. Administrative side. Ang hawla ng papelada ay may bagong panggalan ngayon. Dumating ako sa rehearsal dinner sa isang slate blue dress na tinulungan akong piliin ni Kira. Si Kira Smirnova, ang aking matalik na kaibigan mula pa sa law school, corporate lawyer sa isang malaking firm. Ang pinakamatalas na tao na kilala ko at ang tanging sa aking buhay na hindi kailanman nakamali sa aking katahimikan bilang pagsuko. Siya muna ang sumubok ng dress upang matiyak na hindi ito mukhang judge's toga, sabi niya. Hindi naman. Mukha itong isang bagay na isinusuot ng isang babae kapag gustong maramdaman na siya mismo sa isang silid na puno nga taong nakikita lang ang bersyon na itinalaga nila sa kanya. Sa rehearsal dinner, nakita ko ang aking mga magulang malapit sa bar. Ang aking ama ay nakukuwento tungkol sa mga unang araw ng kumpanya. Ang aking ina, si Galina, ay nasa tabi niya sa isang cream dress. Ang kamay sa kanyang braso. Ang ngiti ay fixit at mainit, isang performance na comfort sa halip na isang tunay na ekspresyon. Nakita ako ni Artyom mula sa kabilang dulo ng sala at kumaway. Hey, halika, ipakilala kita sa mga magulang ni Snejana. Inilagay niya ang kanyang braso sa aking balikat at ginabayan ako patungo sa isang mag-asawa na nasa 60 na. Ang ama ay may silver na buhok at isang relo bracelet na mas mahal kaysa sa taunang installment ng aking sasakyan. Ang ina ay may pearls at isang handshake na tumagal ng eksaktong oras upang suriin ako. Sinabi ni Artyom, ito ang aking kapatid na si Aglaya. Siya ay tumutulong sa legal side ng kumpanya. Tumutulong sa parehong frase sa bawat pagkakataon. Ang parehong frase na ibinigay ng may parehong casual warmth na parang pinupuri niya ako na parang ang tumutulong sa ay mapagbigay. Ngumiti ang ina ni Snejana sa paraan na ngumingiti ang gataw kapag nalabel na nila ikaw bilang assistant at tinanong kung natikman ko na ang salmon chanapes. Ang aking ama ay nasa 1 metro ang layo. Tinitiknan niya ang ilog. Narinig niya. Hindi siya nagsalita. Ang usapan ay lumihis tulad ng paglihis ng mga usapan sa rehearsal dinner patungo sa kumpanya. Isang kaibigan ng pamilya na nanggagalang. Arthur Borisovich, isang retired builder na kilala, ang aking ama sa loob ng mga dekada, ay nagsimulang magsalita tungkol sa kung paano patuloy na nanalo ang Belyakov Philhos ng mga kontrata sa City Hall. Ito ay isang brutal na bidding process, sabi ni Arthur, inikot ang kanyang inumin. Hindi ibinibigay ng City Hall ang mga kontratang iyon dahil mabait ka. May dapat talagang master ang compliance game doon sa loop. Umikiling si Artyom sa kanyang upuan at ngumiti. Mayroon kaming mahusay na team, napakahusay na teamwork. Uminom ako ang aking inumin at hindi nagsalita.
Ang direktor ng bidding ng lungsod, si Ivan Nikolaevich Okafor, ay nag-insist sa isang personal clause sa aming master contract 3 taon na ang nakalipas. Tinukoy ng clause na ako si Aglaya Belyakova ay dapat manatili bilang lead counsel at compliance officer ng proyekto para sa lahat ng municipal works. Kung alis ako, ang lungsod ay may karapatang i-terminate o i-renegotiate ang bawat aktibong kontrata sa loob ng 60 araw. Sinabi sa akin ni Ivan minsan sa isang kape pagkatapos ng contract review. Ang kumpanya ay ang kumpanya, Aglaya, pero ikaw ang dahilan kung bakit patuloy akong pumipirma. Ang clause na iyon ay nakakahalaga ng 1.8 billion rubles sa aktibong municipal contracts. 1.8 billion. At yuminom akong aking inumin sa aking slate blue dress at hindi nagsabing kahit ano dahil ang pagsasalita ay nangangahulugan ng paggawa ng eksena at ang mga Belyakov na babae ay hindi gumagawa ng eksena. Ina-absorb namin ang ito. Si Snejana ay naglilibot sa sala. Hinahawakan ang masiko. Tumatawa ng malakas at maliwanag. Isang tawa na nakadirekta sa audience at hindi sa biro. Sa isang sandali, tumigil siya malapit sa isang grupo ng mga kaibigan at sinabi ang isang bagay na hindi ko dapat marinig pero narinig ko ang kapatid niya. Siya ang nag-aasikaso ng papalada o ano. Hindi siya namamahala sa kahit ano. Pero siya ay mabait, tumutulong ng malaki. Hindi siya namamahala sa kahit ano. Humingi akong paumanhin at pumunta sa banyo. Ikinandado ko ang pinto at tinawagan si Kira. Kumusta ang sirkus? Sagot niya. Sinabi lang ni Snejana sa isang grupo ng tao na wala akong namamahala. Sabihin mo sa akin ang isang bagay na nakakagulat para matawa ako sa iyo. Ipinakilala ako ni Artyom bilang tumutulong siya sa legal side. Muli. Nanahimik si Kira. Kapag nanahimik si Kira, ito ay dahil masyadong galit siya upang bumuo ang isang pangungusap na walang mura. Kaya, sa mababang boses, Aglaya, alam ko. Bakit ka pa rin nandito? Dahil siya ang aking kapatid. Dahil siya ay ikakasal. Dahil mahal ko siya at ito ang weekend niya. Maaari mong mahalin ang isang tao at gayon pa man tumigil sa pagpapahintulot na gamitin ka bilang doormat na may law degree. Weekend lang ito, Kira. 8 taon na. Binaba ko ang tawag at tiningnan ang sarili ko sa salamin. Ang slate blue dress. Ang gold pendant ng aking lola na nakatago sa neckline. Nakapatong sa aking dibdib kung saan walang makakakita. Binigyan ako ang aking lola na pendan na ito nang ako ay 16 taong gulang. Pinindot ito sa aking palat gamit ang 2 kamay. Sinabi niya, ito ay sa aking ina. Naktrabaho siya sa buong buhay at hindi kailanman nakaroon ng panghalan sa kahit ano. Ikaw ay magiging iba, anak. Isinusuot ko ito araw-araw. Nakatago sa ilalim ng shirt. Bilang isang pangako na patuloy kong ginagawa pero hindi kailanman sa malakas na boses. Ang natitirang bahaging rehearsal dinner ay lumipas sa paraan na lumilipas ang mga event kapag itinalaga ka sa isang papel at sumang-ayon kang gampanan ito. Ngumiti ako ng ang ama ni Snejana ay gumawang toast tungkol sa anak na babae na nakahanap ng kanyang kapareha. Tumawa ako sa kwento ni Arthur Borisovich tungkol sa lumang panahon. Kinain ko ang scallops at yuminom ng 2 baso na alak at nakipag-usap sa isang pinsan ni Snejana na tinanong ako ng 3 beses kung ano ang ginagawa ko sa buhay at 3 beses na nakalimutan ang sagot. Bandang 10 ng gabi natapos ang party. Niyakap ako ni Artyom sa paglabas. Isang tunay na yakap, ang mga braso sa paligid, ang baba sa aking balikat. Salamat sa pagpunta, Aglaya. Ibig sabihin nito ng malaki. Amoy siya, ne bourbon, aftershave ang lavender soap na malamang na inilagay ni Snejana sa kanyang banyo. At niyakap ko siya pabalik dahil sincere siya. At dahil ang pagiging sincer sa loob kami segundo sa dulong gabi ay hindi nagpapawalang bisa sa natitira,
Pero hindi rin ito nagiging hindi toto dahil ang natitirang gabi ay kung ano ito. Bumalik ako ng mag-isa sa aking hotel room, ang heels sa kamay, na nararamdaman ang gravel parking lot na pumipindot sa soles kaking mapa na walang sapin. Ang hangin sa gabi ay mainit at mabigat sa amoy ng jasmine. Sa hotel room, umupo ako sa gilid ng kama at kinuha ang aking telepono. Ang admin panel ng Project Core ay kumikinang sa screen. 23 aktibong proyekto, 14 na team, 6 na pending permit applications, lahat ay tumatakbo sa software na aking ginawa sa isang bakanteng kwarto. Lumipat ako sa aking email. Isang folder na pinamagatang indemnity na naglalaman ng bawat bank bond document ng kumpanya. Bawat isa ay may aking lagda, aking personal guarantee, ang aking financial life na nakataya laban sa kakayahan ng kumpanya na mag-perform. Ang isa pang sweep ay nagdala ng contact card ni Ivan Nikolaevich Okafor. Ang lalaking ang kanyang lagda ay nakakahalaga ng 1.8 bilyon sa aktibong kontrata at ang kanyang tiwala ay itinayo sa mga taon na mga kape kasama ako personally, hindi sa kumpanya, hindi kay Artyom sa akin. Hinawakan ko ang telepono. Sa paraan na hinahawakan mo ang isang bagay na maaring baguhin, ang lahat kung pinindot mo ang tamang button sa tamang pagkakasunod. 3 tool, 3 exit, 3 pinto na aking itinayo sa arkitektura ng isang kumpanya na tinatrato ako bilang muebles, at ang kailangan ko lang gawin ay buksan ang ito. Inilagay ko ang telepono sa bedside table. Pinatay ko ang lamp. Nanatili ako doon sa dilim ng matagal na panahon na nakikinig sa air conditioner at sa katahimikan na pumupuno sa isang kwarto kapag ikaw ang nag-iisang tao dito at wala nang madahilan upang magkunwari. Ito ay isang pakpili. Natulog ako sa huli. Ang kapayapaan ay sulit pa ring panatilihin. Iyon ang sinabi ko sa sarili ko. Dumating ang Sabado ng umaga ng mabigat sa liwanag ng Hunyo. Maliwanag at makapal na hangin na puno ng humidity sa 30. Isang katok sa pinto ng aking kwarto. Binuksan ko at nakita ang aking ama sa hallway. Ang manggas ang kanyang shirt ay nakarol hanggang sa siko. Ang suspenders ay maluwag sa kanyang hips, nakatayo ng may postura ng isang lalaking ipinadala upang ihatid ang isang mensahe na hindi niya isinulat. Magandang umaga, anak. Magandang umaga, ama. Tiningnan niya ang loob na kwarto na parang nahahanap ng isang bagay na komentuhan. Pagkatapos ay bumalik sa akin. Malaking araw para sa iyong kapatid. Panatilihin nating lahat ang kalmado. Okay? Walang komplikasyon. Kailan pa ako naging komplikasyon, ama? Binuksan niya ang bibig, isinara, tiningnan ang karpet sa pagitan ng kanyang sapatos. Tinaptap niya ang aking balikat, ang parehong galaw na ginamit niya sa opisina ng bangko 5 taon na ang nakalipas. Ang galaw na nagsasabi, nakikita kita pero hindi ko sasabihin sa mga salitang maaring marining ng iba. At lumakat siya pabalik sa hallway. Ang aking ina ay nasa kabilang dulo. Malapit sa elevator, nanonot. Hindi siya lumapit. Hindi siya kumaway. Lumiko siya at sinundan siya. Walang komplikasyon. Nang ako ay 15 taong gulang, nagmaneho ang aking ama patungo sa isang industry banquet kasama si Artyom sa passenger seat. Humingi ako na sumama. Sinabi niya, hindi naman ito ang tipo mo, anak. Medjiging bored ka. Nanatili ako sa bahay at binasa ang mga industry magazines na dumarating sa koreo. Nang ako ay 11 taong kulang, sinabi ko sa kanya na mag-aral ako ng computer science at batas upang i-modernize ang negosyo. Sinabi niya, iyan ay cute, Aglaya, pero si Artyom ang mamamahala sa mga bagay. Maari mo siyang tulungan, gayon pa man, sa papalada side, ang papalada side. At ngayon, sa umagang kasal ni Artyom,
Ang mensahe ay pareho pa rin na noong 16 na taon. Bawasan mo ang sarili mo upang ang iyong kapatid ay makatingkad. Maganda ang seremonya. Ibinibigay ko ang kredito na iyon kay Snejana at sinasabi ko ito ng tapat dahil hindi ako taong nakakait ng kredito sa iba kahit na kinakait nila ito sa akin. Ang mahal din ng ari-arian sa kalagitnaan ng Hunyo, ang liwanag ng hapon na nagiging amber at ginto ang lahat. Ang madaang taong puno ay nagahagis ng mahahabang anino. Ang celebrant ay nasa ilalim ng isang arch na hinabi ng puting peonis at ang string quartet ay tumutugtog ng isang bagay na mabagal at klasiko. Isang bagay na nagpaparamdam sa hangin na mas seryoso, mas permanente. Umupo ako sa ikatlong hilera sa likuran ng pamilya ni Snejana. Ang aking ina ay nasa unang hilera kasama ang aking ama, parehong nakatitik sa harap. Walang humingi sa akin na umupo sa unang hilera. Walang nakmungkahi. Hindi lang ako itinuturing na unang hilera na pamilya. At matagal ko nang natutunan na ang paglaban para sa isang lugar sa mesa ay nangangailangan ng higit na enerhiya kaysa sa halaga ng lugar. O iyon ang sinasabi ko sa sarili ko. Umiyak si Artyom sa panahon ng mafaus. Makatunay na luha. Ang uri na nakmumula sa isang lugar na hindi mo inihahanda. Ang kanyang boses ay nabasak sa salitang palagi. At tumawa siya sa kanyang sarili. Pinunasan ang kanyang nga mata gamit ang likod ng kanyang kamay. At tumawa ang audience kasama niya. Hinawakan ni Snejana ang kanyang mukha. Ang photographer ay yumuko upang kunin ang anggulo at ang shutter ay nag-click ng 3 beses. Ang larawang iyon ay mapupunta sa kanilang fireplace sa isang silver picture frame na pinili na ni Snehana. Umiyak din ako, tahimik sa ikatlong hilera. Ang mga kamay ay nakakrus sa aking kandungan. Dahil mahal ko ang aking kapatid. Ito ang bahaging hindi gustong marinig ng mga tao sa isang kwento tulad nito. Gusto nilang ang kontrabida ay kontrabida mula sa unang pangungusap. Pero si Artyom ay nagbabahagi ng kanyang sokolate sa akin ng kami ay mabata at laging binibigyan ako ng mas malaking kalahati. Tinuruan niya ako na magbisikleta sa bakuran ng aming unang bahay. Tumatakbo sa tabi ko gamit ang kamay sa saddle. Sumisigaw. Kaya mo. Aglaya. Kaya mo. Hanggang sa kaya ko. Nang pumasa ako sa bar exam, dinala niya ako sa pinakamagandang restaurant sa lungsod para kumain. Ikaw ang pinakamatalas na tao na kilala ko, Aglaya. Seryoso siya ng gabing iyon. Dala-dala ko ang frase na iyon kasama ang sinabi ng aking ama sa bangko. 2 maliliit na bagay na totu sa isang mahabang listahan ng mapagbura. Ang cocktail ay sa teras na may tanawin sa ilog. Makanape sa silver trays. Isang bartender na gumagawa ng custom cocktails. Ang golden hour light na nagiging mainit na larawan ng bawat surface. Si Artyom ay namumuno sa action na malapit sa bari siyang bourbon sa isang kamay at ang baywang ni Snehana sa isa pa. Katatapos lang naming isara ang isang 400 milyong kontrata sa lungsod, sabi ni Artyom. Ang kanyang boses ay may parehong tono ang boses ang isang lalaking hindi kailanman nag-alinlangan kung nakikinig ang sala. Ang pinakamalaking proyekto sa kasaysayan ng kumpanya. Ang renovation ng Rua Sadovaya, buong commercial construction, 18 buwan na gawain. Ang bon para sa kontratang iyon ay nasa aking pangalan. Ang compliance plan ay may aking mga fingerprint sa bawat pahina. Ang relasyon sa bidding department ay umiral dahil 3 taon akong nagbuo nito. Nakuha ni Artyom ang kontratang iyon sa parehong paraan na ang isang lalaki ay sumisid ng isda na inihuli. Nilabanan at dinala ng iba hanggang sa baybayin bago maingat na inilagay ang kanyang rod sa kanyang nga kamay. Lumayo ako sa teras patungo sa gusali kung saan gaganapin ang reception. Maga exposed brick walls. Mahahabang mesa na natatakpan ng puting linen, bawat isa ay may porcelain at silverware. Ang sitting map ay nasa isang malaking board sa pasukan. Hinanap ko ang aking pangalan. Mesabir, Artyom at Snejana Belyakov.
Evgeny at Galina Belyakov, magulang ga nobya. Mesa 2, magkaibigan sa kolehiyo ni Snejana. Mesa 3, mamiapest man ni Artyom. Mesa 4 hanggang 8, extended family business partners. Si Arthur Borisovich sa Mesa 5, ang pinsan mula Moscow sa Mesa 6. Binasa ko ang bawat mesa, binasa ko ang bawat pangalan. Ang aking pangalan ay wala sa alinman sa mga ito. Isang wedding coordinator ay malapit sa pasukan ng kusina. Isang dalagita na may radio sa kanyang lig. Lumapit ako. Excuse me, ako si Aglaya Belyakova, kapatid ng groom. Mukhang wala ang aking pangalan sa seating map. Sinuri niya ang kanyang listahan, binalik ang isang pahina. Ang kanyang daliri ay bumaba sa isang column at ang kanyang mukha ay gumawa ng uri ng micro-adjustment na ginagawa ng mataong sinanay na magbigay ng masamang balita ng magalang. Nasa overflow area ka, Miss Belyakova. Sa pintong iyon, itinuro niya ang kusina. Ang kusina? Ito ay isang secondary dining area. Inayos namin ito para sa extra staff at ilang karagdagang bisita. Personal na inayos ito NG Nobya. Personal na inayos ito ng nobya. Tiningnan ni Snejana ang seating map. Nakita ang aking pangalan at inilipat ako sa kusina. Hindi niya ako nakalimutan. Kinategorya niya ako. Staff administrative ang kapatid na nag-asikaso NG Paplada. Inuupo mo ang taong iyon kasama ang waiter. Pumasok ako sa pinto ng kusina. Ang espasyo ay kung ano ang inaasahan mo mula sa isang industrial kitchen. Stainless steel counters, malalaking oven. Amoy ng inihaw na manok at rosemary. Isang mahabang folding table ay itinulak laban sa likod na dingding. Natatakpan ng paper tablecloth. 6 na folding chairs. 3 ay inokupahan ng waiter sa kanilang break, kumakain sa mga plato na kanilang isinilbi sa mga bisita. At doon, nakasandal sa isang baso ng tubig na may visible na mansa sa gilid. Ay isang place card na may parehong sulat kamay ng lahat ng iba pa. Aglaya. Ang parehong kamay na sumulat ng Artyom at Snejana para sa head table ay sumulat ng aking pangalan para sa folding table na ito sa kusinang ito. Maganda ang sulat kamay. Ibinibigay ko ang kredito sa sinumang gumawa nito. Umupo ako. Umupo ako dahil iyon ang ginagawa ko sa loob ng 8 taon. Ina-absorb ang insulto, tinatanggap ang pagbabawas. Ina-archive ang sakit sa parehong drawer kung saan ina-archive ko ang lahat ng iba pang nakakasakit. Ang label na papalada ng aking ama. Ang mga tumutulong sa pagpapakilala ni Artyom. Ang hindi, siya na mamahala sa kahit ano ni Snejana. Umupo ako sa isang folding table sa kusina habang 140. Bisita ang nagdiriwang ng kasal ng aking kapatid sa isang sala na puno ng kristal at liwanag ng kandila. Isang waitress ang nakdala ng plato sa akin. Inilagay niya ito sa mesa at nakdalawang isip. Ang kanyang tingin ay mula sa place card patungo sa aking dress at patungo sa pendant sa aking lig. Ikaw ba ay mula sa buffet team? Hindi. Ako ang kapatid ng groom. Nagbago ang mukha niya. Isang bagay sa pagitan ng pagkalito at awa. Sinabi niya, "Oh," nang mahina at lumayo. Nag-vibrate ang aking telepono. Isang SMS mula kay Ivan Nikolaevich Okafor. Congratulations sa milestone ng Sadovaya. Nabot ng inyong team ang lahat ng indicators ngayong quarter. Inabangan ang Phase 2. Siya ay sumusulat tungkol sa isang proyekto na aking ginabayan mula sa initial bid hanggang sa aktibong execution sa loob ng 14 na buwan. Isang proyekto na aking koklaim ni Artyom sa susunod na industry dinner. Tinitigan ko ang screen. Pagkatapos ang folding table, pagkatapos ang saradong pinto ng kusina, kung saan lumalabas ang tunog ng jazz at tawa. May nagbago. Gusto kong magkaroon ng poetic na paraan upang ilarawan ito.
isang metapora, pero hindi ito poetic. Isang bagay na najing baluktot sa lubenge 8 taon ay tumigil sa pagbaluktot at nabasag. Hindi ito gali. Ang gali ay maingay at pansamantala. Ito ay isang bagay na struktural. Sa paraan na ang isang load-bearing wall ay hindi sumisira ng may malakas na tunog, ito ay umabot lang sa limit at pagkatapos ay nagbago ang matematika. Ang nagpapanatili sa gusali isang segundo ang nakaraan ay ngayon ang dahilan kung bakit ito ay gumuho. Tumayo ako. Itinulak ang folding chair. Ang metal legs ay nakaskas sa sahig ng kusina. Tumingin ang mga waiter. Pumunta ako sa pinto ng kusina at binuksan ito. Ang sala ay ginto. Nakasindi na kandila sa bawat mesa. Ang jazz trio ay tumutugtog isang bagay na elegantsi. Si Snejana ay nasa mesa 1, tumatawa, ang kamay sa braso ni Artyom. Si Artyom ay nakasandal sa kanyang upuan, may baso sa kamay, ang postura ng isang lalaking hindi kailanman nag-isip tungkol sa katotohanan. Ang sahig sa ilalim niya ay itinayo ng ibang tao. Ang aking ama ay nakaupo ng may air ng satisfaction ng isang patriarka na nanonood sa imperyo na siguradong kanyang itinayo. Ang aking ina ay nasa tabi niya ng may kanyang perpektong ngiti. Lahat ay maayos. Lagi ng maayos. Walang dumating upang hanapin ako. Walang nagbukas ang pintong kusina na nagtatanong, nasaan si Aglaya? Walang napansin ang aking kawalan dahil ang aking kawalan ay hindi isang bagay na sinanay nga pamilyang iyon na mapansin. Ako ang papalada. Ako ang legal side. Ako ang kapatid na tumutulong. At ang pagtulong ay hindi nangangailangan ng presensya sa mesa, kundi lamang ng pagiging malapit sa trabaho. Kinuha ko ang aking telepono mula sa bulsa. Ang unang email ay tumagal ng 11 segundo upang may padala. Isinulat ko ito mabuwan na ang nakalipas. Ito ay naninirahan sa aking drafts folder. Bilang isang fire extinguisher, hindi dahil gusto mong apoy, kundi dahil naiintindihan mo kung paano gumagana ang magusali. Ang email ay nakadirekta kay Artyom, sa aking ama at sa company registrar. Subject: Notice of License Termination Project Core Software Platform. Ang body ng email ay 4 na pangungusap sa wika na maari kong isulat habang natutulog. Alinsunod sa Section 4.2 ng Exclusive License Contract na may petsa Marso 14, 2021. Ipinapaalam ko sa pamamagitan nito ang termination ng lisensya na ibinigay sa OOO, Belyakov, Philhos, epektibo sa loob ng 72 oras. Simula 9 p.m. ng Martes, Hunyo 18, lahat ng access ay i-deactivate. Ang notice na ito ay irrevocable. I send. Ang pangalawang email ay para kay Polina Grigorievna sa bangko. Subject: Formal Notice of Personal Guarantor Withdrawal. Ako ay withdraw ang aking personal indemnity mula sa bawat aktibong bank bond ng kumpanya. Dapat abisuan ang bangko NG anumang pagbabago sa status NG guarantor. Ito ay hindi agad maganul NG a bond pero makti-trigger NG re-evaluation process. Babasahin ito ni Polina sa Lunes ngang umaga. Tatawagan niya ako, kumpirmahin ko at sisimulan ang proseso na kinatatakutan ng bawat banker, ang re-evaluation. Walang qualified personal guarantor ang Belyakov. Philhos ay hindi makakakuha ng bagong bonds. Walang bonds, hindi nila mapapanatili ang public contracts. Walang public contracts, mawawala ang 1.8 bilyong portfolio. 1.8 bilyon na nakasabit sa tanong kung sino ang handang ilagay ang pangalan sa panganib. I send. Ang pangatlong email ay para kay Ivan Nikolaevich Okafor. Subject: Resignation and Notification per Personal Clause of Master Contract. Ako ay nagre-resina sa aking posisyon bilang Lead Counsel at Compliance Officer at formal na inabisuhan ng City Hall na activate ang Personal Clause.
Ang City Hall ay may karapatang iterminato i-renegotiate ang mga kontrata sa loob ng 60 araw. Hindi obligado si Ivan na kanselahin ang mga kontrata, pero umupo ako sa harap niya sa loob ng 3 taon at nakita kung kailan niya mismo isinulat ang clause na iyon sa margin ng isang draft. Isinulat niya ito dahil nagtitiwala siya sa akin. Kung wala ako doon, ang tiwala ay alis kasama ko. I send 3 email, 30 segundo. Mga proyekto na 3 bilyong rubles na ngayon ay nakasabit sa pagitan ng 72 oras na software deadline, isang bank review na maaring tumagal ng magabuan at isang kontraktor na katatapos lang maabisuhan na ang tanging taong pinakakatiwalaan ay wala na. Inilagay ko ang telepono sa aking bag. Inayos ko ang dress. Hinawakan ko ang gold pendant sa aking lig at tumawid sa sala patungo sa mesa 1. Nakita muna ako ni Artyom. Ang mukha niya ay bumukas sa karaniwang ngiti. Hey, Aglaya. Nag-enjoy ka ba? Congratulations, Artyom. Tiningnan ko siya at pagkatapos si Snejana. Magandang kasal, Snejana. Lahat ay nakakabiyani. Lumiko si Snejana. Ang ngiti ay polished at automatic. Salamat, mahal. Sana hindi masyadong hindi comfortable ang overflow area. Naubusan kami ng espasyo para sa mga pangunahing upuan, ina. Ama, tiningnan ko ang aking ina, ang makamay sa kandungan, at ang aking ama na may kanyang bourbon. Aalis na ako. Kumunot ang noni Artyom. Aalis? Hindi pa naman alas 10. Aalis na ako sa kumpanya. Tumuktok ang jazz trio ng ilang measure. Isang waiter ang lumipas sa likuran ko na may treng chocolate mousse. Inilagay ni Nani Snejana ang kanyang tinidor. Ang makamay nga aking ina ay sumikip. 3 segundo ngang katahimikan o isang buong buhay na nakompres sa pagitan ng ngatibok ang puso. Umikiling si Artyom ang kanyang ulo. Sa parehong paraan na ginagawa niya kapag dinala ko ang contract terms sa hapunan, ang pag-ikiling na nagsasabi, ginagawa mo itong komplikado. Halika, Aglaya. Huwag gawing drama ito. Mag-usap tayo sa Lunes. Sa sandaling iyon, tumunok ang kanyang telepono. Tiningnan niya ang aparato ng walang interes, na parang plano niyang balewalain ito. Pero ang kanyang tingin ay natigil sa screen. Pagkatapos, tumunog ang telepono ng aking ama. Pagtatapos, mula sa isang lugar sa sala, tumunog ang isa pang telepono at isa pa dahil ang Project Core ay katatapos lang magpadala ng automatic system notification sa lahat ng registered users. Notice of License Expiration. Ang access sa sistema ay magsasara sa loob ng 72 oras. Makipag-ugnayan sa System Administrator para sa mga detalye. Ang System Administrator ay ako, wala nang iba, wala na kailanman. Nakita ko ang kulay na nawala sa mukha ni Artyom. Una nang dahan-dahan na parang sinusubukang iproseso ito bilang technical error. Pagkatapos ng mabilis, nang dumating ang pag-unawa. Ano ang ginawa mo? Ang kanyang boses ay bumaba. Ang charm ay nawala. Sa ilalim, may isang bagay na marupok at hilaw. Wala akong ginawa, Artyom. Tumigil na akong gumawa ang lahat. Hinawakan ni Snejana ang kanyang braso. Ang kanyang ngiti ay nawala rin. Nagbe-bluff siya, Artyom. Wala siyang namamahala. Sabihin mo sa kanya na nagbe-bluff siya. Tumayo ang aking ama. Ang tunog nga upuan na nakaskas sa sahig ay pumutol sa musika at ang ingay ng iba pang mesa. Inilagay niya ang bourbon sa tablecloth at sa loob ng isang segundo, nadadalhin ko sa natitirang buhay ko nakita ko ang isang bagay sa kanyang mukha na hindi ko pa nakita na nakadirekta sa akin. Takot siya. Aglaya. Ang kanyang boses ay maingat. Umupo ka. Mag-usap tayo. Mayroon kang 8 taon upang mag-usap. Ama, tiningnan ko ang mesa 1, ang 6 na upuan, ang nga upuan ng maitinuturing na pangunahin.
May lugar ka sa mesa na ito upang mag-usap. Tiningnan ko ang espasyo kung saan magiging ang aking upuan kung may nag-isip na ilagay ito doon. Walang espasyo, wala na kailanman. Mag-enjoy sa gabi. Tumalon si Artyom mula sa kanyang upuan. Ang tunog ng metal na nakaskas sa sahig ay isang eko ng galaw ng aking ama. Aglaya, hintay, hindi mo lang basta. Tiningnan niya muli ang telepono. Pagkatapos ako, pagkatapos ang ama. Ang kanyang bibig ay nakabukas, pero walang lumalabas na salita dahil sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, ang sitwasyon ay nangangailangan ng higit pa sa charm. At ang charm ay lahat ng mayroon siya. Inilagay ni Snejana ang kanyang kamay sa kanyang bibig. Ang kanyang nga mata ay nakatitik sa screen ng telepono ni Artyom. Ang nobya na nagutos ang folding chair sa kusina para sa babaeng nagagarantiya ang bawat kontrata nga kanyang asawa ay ngayon ay binabasa nga kahihinatnan ng desisyong iyon sa system phone sa isang 6 na pulgadang screen. Hindi gumalaw ang aking ina. Patuloy na nakaupo ng maputla ang mukha. Tinitignan ako tulad ng pagtingin niya sa buong buhay na parang ako ay gumagawa ng mali sa simpleng pag-iral sa maling volume. Lumiko ako at tumawid sa sala. Dumaan sa mga flower arrangements na pinili ni Sneya na sa loob ng buwan. Sa guestbook na walang humingi sa akin na lagdan. Sa engagement photos kung saan sila ay numinggiti sa golden light. Bumukas ang pinto ngang ari-arian patungo sa isang gabi na amoy jasmine at sariwang ilog. Sumisigaw ang chichada sa mga puno. Pumasok ako sa aking sasakyan. Nanginginig ang aking makamay. Parehong mahigpit na hinahawakan ang manibela. At hindi ko magawa hindi sinusubukan pigilin ang panginginig. Nanatili ako sa driver's seat ng 1 minuto. Ang makina ay nakapatay. Nakikinig sa mga chichada at sa malayong tunog ng jazz. Tinawagan ko si Kira. Sinagot niya sa pangalawang ring. Gaano kasama? Inilagay nila ako sa kusina. Ano? Inayos muli ni Snejana ang seating map, folding chair, kusina, sa pagitan ng mga waiter. Nanahimik si Kira. Pagkatapos, dahan-dahan, kontrolado. Ano ang ginawa mo? Lahat. Lahat ay nangangahulugan ng ano. Ang software, ang mga bonds, si Ivan Nikolaevich lahat. May mahabang katahimikan at pagkatapos ay isang boses na hindi ko pa narinig sa kanya malambing at tiyak. Mabuti. Mabuti iyan, Aglaya. Ang katotohanang tumigil ka ng pahintulutan ang nga taong nagupo sa iyo sa kusina na kontrolin ang iyong buhay at iyong kinabukasan iyan ay napakabuti. O tatawagan kita kapag nakauwi na ako. Pinaandar ko ang makina. Bumuhay ito sa unang pagkakataon na parang milagro habang lahat ng iba pa sa aking buhay ay katatapos lang sumabog. Lumabas ako sa gravel parking lot at sumakay sa kalsada. Sa dilim, ang mga puno ay bumubuo ng isang tunnel na parang nagmamaneho ako sa isang bagay at hindi palayo rito. Binuksan ko ang radyo. Isang kanta ang nagustuhan ko. Pinalakas ko ang volume. Hindi ako umiyak. Hindi ako eksaktong malungkot. Nararamdaman ko ang nasa kabilang dulo ng isang desisyon na ipinagpaliban sa loob ng mga taon. Isang gaan. Isang kawalan. Tulad ng isang gusali pagkatapos alisin ang mga muebles, kung saan sa wakas ay naririnig mo kung paano tunok talaga ang mga kwarto. Linggo ng umaga, ang aking apartment. Kape sa isang asul na mug na may chipped handle. Ang telepono ay nanatili sa counter. Nakaharap pababa. Nang matagal bago ako nagaroon ng lakas ng loob. 17 missed calls mula kay Artyom. 4 mula sa aking ama. 6 na mensahe mula sa unknown numbers malamang ay mga project managers na nakakita ng termination notice. At isang mensahe mula sa aking ina. Ang tanging isa. Sinasabi,
Paano mo nagawa iyan sa iyong kapatid sa araw ang kanyang kasal? Binasa ko ng 2 beses. Hindi dahil hindi ko naiintindihan, kundi sa pagkamangha sa consistency. Paano mo nagawa iyan sa iyong kapatid? Hindi paano nagawa na iyong manugang na iupo ka sa kusina. Hindi paano namin nagawang mangyari ito, kundi paano mo nagawa iyan sa kanya. Kahit ngayon, ako ang ahente at si Artyom ang pasyente. Ang aking pag-alis ay trauma para sa kanya. Ang kanyang paghamak sa akin ay lamang kung paano ang mga bagay. Sumagot ako, hindi ko ginawa iyan kay Artyom. Tumigil lang akong gawin iyan para kay Artyom. May pagkakaiba. Ina, siya ay hindi kailanman natutong iyon dahil laging nandito ako upang pasanin ang lahat. Binasa ko ng 3 beses. Ipinadala. Inilagay ko ang telepono na kaharap pababa. Ang liwanag ng linggo ay bumaksak sa counter sa isang makintab na guhit. Nanatili ako roon, pinainit ang aking mga kamay sa muk, umiinom ngang kape na ginawa sa aking kusina, sa aking apartment na binayaran ng aking pera, na kinita sa isang trabaho na mahalaga, kahit na ang mga taong ginawa ko ito para sa kanila ay hindi kailanman nagsabi nito. 4 na buwan pagkatapos, sa isang Martes di Oktubre, pinirman ko ang lease contract para sa isang 150 square meter na opisina sa isang loft sa Petrograd Side ng St. Petersburg. Exposed bricks, malalaking bintana, at ang uri ng liwanag na nagpapagusto sa iyo na manatili pagkatapos ng alas 6. Ang scene sa pinto ay nagsasabi, Belyakova, Law and Compliance. Ang aking pangalan, ang aking firm, walang iba. Kumuha ako ni empleyado si Hita, isang legal assistant na nagtrabaho sa Belyakov, Filius sa Lubyan 6 na taon. Nag-resign siya nung lunes pagkatapos. Enya aking pag-alis. Nang tanungin ko kung bakit, sinabi niya, 6 na taon akong nakakita sa iyo na nagdadala sa kumpanyang iyon. Hindi ako magtatrabaho para sa mga taong naglagay sa iyo sa kusina. Binigyan ko siyang rice at isang mesa malapit sa bintana. Tinawagan ako ni Ivan Nikolaevich Okafor 2 linggo pagkatapos kong irehistro ang kumpanya. Narinig ko na nagbukas ka ng sarili mong negosyo, sabi niya. Ang kanyang boses ay may init ng profesional na respeto. Mayroon akong compliance audit contract dito at kailangan ko ng isang taong talagang babasahin ang fine print. Interesado ka ba? Siya ang aking unang kliyente. Ang City Hall ay nag-terminate ng kontrata sa Belyakov. Philhos 38 araw pagkatapos ng aking pag-resign. Ang makontrata ay inilagay sa bagong bidding. Personal na inirekomenda ako ni Ivan bilang independent consultant para sa mga bagong proyekto ng lungsod. Ang kontrata ay nagbibigay ng 10 milyong rubles bawat taon kaunti kumpara sa imperyo na aking itinayo para sa iba. Pero ang pangalan sa kontrata ay akin at walang makakagupit sa akin sa signing photo. Ang kumpanya ng pamilya ay nawawalan ng kita na parang puno na nawawalan ng dahon sa tagtuyot. Ang revenue ay bumaksak mula 3 bilyon tungo sa humigit kumulang 500 milyon sa loob ng 4 na buwan. Nag-expire ang software license. Sinubukan ng bagong abogado ni Artyom na gumawa ng kapalit at gumawa ng isang bagay na inilarawan ng mga project managers bilang functional sa paraan na sinasabi mo sa isang sasakyan na walang preno. Ang mabang guarantees ay kinansela pagkatapos and review ni Polina Grigorievna na kinumpirma na walang ibang miyembro ng pamilya ang maaring maging guarantor. Walang bonds, hindi sila makakasali sa public bids. Walang public contracts. Bumalik si Artyom sa private renovations ang mga pagpapalit ng sahig at panyo kung saan nagsimula. Ang aking ama 30 taon na ang nakalipas. Isang imperyo na nabawasan sa orihinal na pundasyon dahil ang taong nagbuong lahat ng palapak sa itaas ay umalis at dinala ang plano kasama niya. Hindi ako naramdaman ng kasiyahan rito.
Tanging naitala ko ito bilang isang katotohanan. Ito ay itinakda na mangyari at ang pakunwari na kabaliktaran ay hindi kailanman magbabago sa forecast ng panahon. Tinawagan ako ngang aking ama 3 buwan pagkatapos ngang kasal sa Setyembre. Ako ay nasa aking mesa. Ang gold pendant ng aking lola ay visible sa itaas ngang shirt bukas para sa lahat na makita. Aglaya. Ama. Mahabang pausa. Ang tunong ang kanyang pahinga. Hindi siya isang lalaking ginawa para sa ganitong mausapan. Nagdaan siya 2 taon na nakikipag-usap sa pamamagitan ng tapsabalikat at half sentences. Dapat ay dinala kita sa bangket na iyon. Isinara ko ang aking mga mata. 15 taon ang lumipas mula nang pindutin ko ang aking mukha sa bintana at makita ang kanyang pickup truck na umalis kasama si Artyom sa passenger seat. 15 taon mula nang sabihin sa akin na aking ina na huwag magtampo dahil ang iyong kapatid ang mas nangangailangan nito. O ama, dapat katahimikan. Pagkatapos, gusto nga iyong ina na tawagan mo siya. Alam ko, gagawin mo ba? Hindi pa ako sigurado. Hindi siya nagpumilit. Nanatili kami sa linya ng higit pang 10 segundo at pagkatapos ay nagpaalam siya at binaba ang tawag. Hindi ito isang pahingi ng tawad. Hindi ito sapat. Pero ito ang unang pagkakataon sa 15 taon na kinilala niya kung ano ang kanyang ginawa nang hindi itinatago sa likod ng isang biro. At iningatan ko ito tulad ng pag-iingat ko sa lahat ng maliliit na katotohanan ng may pag-iingat, nang hindi naghihintay ng higit pa. Tinatanong ako minsan ni Rita kung namimiss ko ang dating kumpanya. Sinabi ko ang totoo, namimiss ko ang volume. Namimiss ko ang pakiramdam ng 23 proyekto na tumatakbo ng sabay. Ang complexity, ang parang kung paano ang isang problema sa isang site ay tumatalbog sa 3 pa at kailangan mong lutasin ang kaskade bago ito maabot ang kliyente. Namimiss ko ang pagiging ang makina ng isang bagay na napakalaki. Pero hindi ko namimiss ang pagiging isang makina na walang napapansin na gumagana. May pagkakaiba sa pagitan ng pagbuangang isang bagay na malaki at pagbuangang isang bagay na sa iyo. At natutunan ko na ang pangalawa ay mas nababagay sa akin, kahit na ito ay mas maliit. Sa dingding sa harap ng aking mesa, isinabit ko ang isang litrato, black and white, 1968. Ang aking lola sa edad na 31, ang aking edad ngayon sa harap ng isang bahay na kanyang nililinis, pero hindi niya pag-ari. Hawak niya ang kamay ng aking ina. Nagtrabaho ang aking lola sa 3 trabaho. Nakpalaki ng 4 na anak. Ang kanyang pangalan ay hindi kailanman lumitaw sa anumang title ng ari-arian o tseka. Binigyan niya ako ng gold pendant at sinabi, "Ikaw ay magiging iba, anak." Sa loob ng 8 taon, halos napatunayan ko ang kabaliktaran. Halos inulit ko ang kanyang kapalaran. Inilagay ko ang aking talino sa negosyong iba. Nagbuong ang pundasyon na nagdadala ng ibang pangalan. Itinago ang aking halaga sa ilalim ng shirt. Dahil bahagi sa akin ang sumipsip sa aral na hindi kailanman sinabi ng aking pamilya sa malakas na boses. Ang iyong halaga ay totoo, pero dapat manatiling invisible dahil ang visible na halagang sangbabay ay nagpapahinto sa mga lalaking nasa paligid. At ang iyong tunay na tungkulin ay tiyakin ang kanilang comfort. Dumating si Kira para sa tanghalian. Pumasok nang hindi kumatok. Umupo kami sa aking mesa. Siya ay nagsasalita tungkol sa kanyang nga kaso. Ako ay nagbibigay ng payo tungkol sa mabagong regulasyon. Tumawa kami ng malakas na nabuhos ko ang kape sa isang draft. Si Rita, nang hindi tumitingin, ay inabot lang sa akin ang tissue. Ang liwanag na araw sa loft ay nagiging mainit ang mga brick kulay luwat. Iniisip ko kung ano ang ibig sabihin ng pagbuang ang isang bagay na umaasa ang lahat pero walang nakakakita. Sa loob ng 8 taon, ako ang invisible na arkitektura ng negosyo ng pamilya. Ang makontrata, ang software, ang mabonds, ang makontak.
Bawat BIM at bawat sahig ay dumaan sa aking makamay at hinayaan ko ang pamilya na tumayo sa natapos na sahig nang hindi kailanman hiniling na tumingin pababa at makita kung sino ang sumusuporta rito. Sinasabi ko sa sarili ko na sapat na ang trabaho, na kung mabuti kong itatayo ang lahat, ang istruktura ay magsasalita para sa sarili, at sa wakas ay titingin sila pababa at sasabihin, si Aglaya ang gumawa nito. Hindi sila tumingin. Inilagay nila ang mga muebles sa aking sahig, ang mga larawan sa aking mga dingding at nagdaos ng mga party sa aking mga kwarto. At nang dumating ang oras upang iupo ang nga bisita, ipinadala nila ako sa kusina. Dati ay tinatawag ko itong kababahang loop, lakas, kagandahang loop. Tinatawag ito ni Kira na self-erasure sa loop ng 3 taon na at ako ay nakikipagtalo sa kanya ng maraming oras. Sinasabi kong hindi niya naiintindihan ang aking pamilya na ang pag-ibig ay nangangahulugan ng pagtanggap ng mas kaunti upang ang iba ay makaroon ng higit pa. Sumagot siya, iyan ay hindi pag-ibig, Aglaya. Iyan ay isang subsidy. At ikaw ay hindi isang charity foundation. Tama siya noon at hindi ako handa na pakinggan. Tama siya ng gabing iyon sa banyo at tama siya nang sabihin niya mabuti. Ang self-erasure ay hindi mukhang karahasan kapag ikaw mismo ang gumagawa nito. Itinatago nito ang sarili bilang pagkamapagbigay bilang biyaya. At pagkatapos, isang araw, ikaw ay nakaupo sa isang folding table sa kusina ng kasal ng iyong sariling kapatid, kumakain sa isang plato na dinala ng isang waitress dahil akala niya ay mula ka sa cleaning staff. At nakikita mo ang sarili mo ng malinaw sa unang pagkakataon sa loob ng mataon. At nakikita mo ang isang babae na sumubok ng sobra na maging invisible na halos nawala. Hindi ko kinamumuhian ang aking pamilya. Hindi ako naniniwala sa mga kwento kung saan ang sagot ay kasing simple nito. Namimiss ko ang linggo tanghalian, ang amoy ng pagkain ng aking ina, ang aking ama na natutulog sa armchair. Namimiss ko si Artyom na nakbabahahi ng sokolate. Namimiss ko ang bersyon ng amin na umiral bago ang posisyon at ang bilyon na nagpabago sa aking pamilya. Tungo sa isang hierarchy kung saan ang aking halaga ay sinusukat sa pamamagitan ng pagiging discreet kung saan ko dinala ang mga bagay na walang ibang gustong buhatin. Pero hindi ako babalik sa kusina. Hindi ako uupo sa isang folding table upang tawagin iyon na pag-ibig. Ang gold pendant ay nakapatong sa aking lig, ngayon ay visible sa lahat. Ginamit ito ng aking bislola kung saan ang kanyang pangalan ay walang kahulugan. Ginamit ito ng aking lola sa paglilinis ng mabahay ng iba. Itinago ko ito sa loop ng 15 taon. Ngayon ay isinusuot ko ito ng bukas dahil ang ilang pangako ay hindi dapat itago sa dilim. Ang aking panggalan ay nasa pinto. Ang aking panggalan ay nasa mga kontrata. Ang aking panggalan ay nasa upa, sa bank account, sa mga registration documents ng kumpanya. Nagbuo akong isang bagay na mas maliit kaysa dati, pero ito ay ganap na akin. At sa dingding sa harap ng aking mesa ay ang larawan ng isang babae na hindi kailanman nasabi iyon. Hindi bumaksak ang langit. Ang sahig ay nanatiling matatag. Nandito ako sa aking opisina, sa ilalim ng aking pangalan. Ang liwanag ng araw ay nakpainit sa brick, ang kape ay masarap at ang trabaho ay akin. At sa ngayon, sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, iyon ay sapat.